Hi guys, uh, good day. I hope everybody's okay. Like, share, and subscribe to my YouTube channel, Simply Sabong. And hit the bell para updated kayo sa mga chicken talk natin. Sa disclaimers, as usual, might as well change channel kung ayaw nyo content ko. Okay, pag-usapan natin ngayon, destroying a bloodline. Alam nyo kasi mga brad, yung ganyan, maraming hindi nakakaalam, yung mga later na nagsasabi, yung mga old breeders, hindi mo na pwedeng i-duplicate ang original, let's say, gal na magaling, kaya kinuha mong broodcock. Hindi mo na pwedeng i-duplicate yun kahit anong gawin mo, kahit anong inbreeding. Maski na makakuha ka ng inahin na full brother and sister niya, yan, sa inbreeding, diyan mo lang makukuha ang duplication ng original material sa original bloodline. At least 95%, pinakamataas 90 mostly. Pero once tandang lang ang nakuha nyo at nanganak yan at binalik nyo yung inahin, sa inahin yung anak ng ilang beses, hindi na, mga 70 na lang yan o 65. Di try nyo, ganyan sa amin. Kaya kami, ang ginagawa namin, kasi maraming takot sa inbreeding. Ako, yung mga grupo namin, to preserve the line, kinukuha namin yung full brother sister, pinipili namin yung mga healthy, magaganda buto. Tapos yun ang pinagme-mate namin, full brother sister mating, close inbreeding. Maraming takot dyan kasi takot sila sa breeding depression. Totoo yung inbreeding depression. Maski man sa aso akala nyo maliliit na aso yung binibili nyo mga mahal, hindi nyo alam, reject yan, inbreeding depression na naging cause niya, kaya na-produce yung mga maliliit na aso. Ganun din sa fowls. Nagkakaroon ng dwarfism, lumiliit o lumalaki, hindi na uniform, masukat. Kaya kailangan, mas importante ang makuha nyo ang inahin. Mas malapit nyo makukuha yung original na pinanggalingan nito kesa sa tandang. Sa amin lang yan. Yan ang practice namin. Pero mas mainam kung makakakuha kayo ng full brother-sister mating. Kasi if you keep on crossing, sooner or later, the bloodline will be lost. Mawawala na yung original na foundation stock mo, yung stock bloodline mo. Mawawala na yan. Kasi nag-cross na ka, nag-cross. Lumalabnaw yung pagka-gal niyan. Iba na yan. Lumalabnaw na yan, nawawala na yan. That's how you destroy a bloodline. Nangyari rin sa akin na nung kabataan ko, nagsisimula ako. Yung mga 70s, 80s, na breeding ako. Testing ako, nakakuha ako ng magagaling na bloodline. Nagpapanalo. Tapos nagtataka ako ba't ganun. Tinuruan ako ng mga sinaunang breeder na magagaling. Yan, sila Joby Chan. Magaling talaga yan. Nung nandito sa Pilipinas yan, puro champion yan. Nasa Amerika na, naglalaban pa rin. Nakakalaban yung mga Amerikanong sikat na dito sa Pilipinas sa kinukunan ng mga Pilipino manok, nananalo pa rin. Kaya yan si Joby Chan, hanga ako dyan. Talagang buong buhay niya, talaga nagmamanok yan. Magaling yan. Okay? Tandaan nyo yan. Kung ano man ang dugo na ipasok nyo, genes na pinasok nyo sa isang bloodline, hindi nyo naman lalabas yan. You cannot breed it out. Lalo na yung kaduwagan, cowardice. Mag-iingat kayo. Kailangan mag-breed kayo. Talagang matatapang. Okay? You cannot duplicate. 100% yung sa original nilang ano. Parang tao rin yan. Parang tao rin yan. Walang kaparehas ang fingerprint natin. Sana buksan niyo utak niyo para maunawaan yung sinasabi ko. Saka don't destroy the bloodline. Huwag kayong cross ng cross. Kasi mawawala yung bloodline na yan. Okay, kung masaya kayo dun,
That's okay. Basta masaya kayo. Importante masaya tayo sa ginagawa natin, sa passion natin. I hope you got something. So kapag nagbe-breeding kayo, nag-umpisa kayo ng breeding, kailangan may pera kayo. Hindi kayo tatagal dyan. Yung mga tumatagal sa sabong, may malalaking kumpanya yan, may malalaking pagkukunan ng budget yan para maintenance ng mga manok nila. Napakamahal. Napakalaki ng gastos, hirap magmamanok. Okay? Okay. Tandaan niyan, ha? Hindi niya maduduplicate 100% ang original na broodcock o bloodline ng broodcock at ng inahin. At least 90 to 95% sa close inbreeding, full brother-sister mating. Yun ang experience namin. Ewan ko sa iba kung ano style nila ng pag-breeding. Okay? Saka mag-iingat kayo sa nilalagay niyong dugo sa breeding nyo. Kasi breeding season na, kaya sinasabi ko to, pwede na kayo magsalang eh. Pwede, yung iba nagsasalang na. The best na mga manok na napipisa, yung matitibay, healthy, yung tapos na maglugon. Vintage chicken na matagal ko lagi sinasabi to noon pa sa mga sinauna kong vlog. December born kasi tapos na ang molting season ng mga ibon. Okay? Okay. Shoutout tayo. Shoutout ko si Turing, mag-asawang Turing Folding ng Onyx. Salamat at hindi kayo inabot ng apoy. Nasunog dyan. Madalas nasunog dyan sa Onyx sa Santa Ana. Shoutout ko si Joby Chan ng California. Dati sa East Coast siya naglalaban. Ngayon sa California na siya naglalaban. Shoutout ko sorry nga pala kay Angel Poblete na postpone, na cancel yung lunch date natin kahapon. Sorry din kay paring Milton Ramoso, sorry at hindi ako naka-attend ng inauguration ng bago mong office. At sorry din kay Mr. Baby Gabino, hindi ako nakapunta sa meeting place natin, sa get together natin. Medyo masama ang pakiramdam ko kahapon, pero okay na ngayon. Shout out ko si Joseph Salanga ng SB2 Game Chicken sa Pangasinan. Yan, maraming white hackle. Yung mga nagtatanong na white hackle kung saan daw makakakuha, ay di yung mga brassback butcher, white hackle siya na. Nako, hindi nyo alam yung lemon, may dugo white hackle yan eh, yung butcher side nyan. Okay? Sige mga brad, susunod na ibang shoutout, wala yung listahan ko eh, nadala nung anak ko, nandun sa bag ko, sasakyan niya yung bag ko. Okay, I'll see you guys. Let's support all the orphanage, lahat ng bayan punan sa paligid niya, marami dyan sa Maynila, Hospicio de San Jose, sa San Juan, yung White Cross, marami dyan. Supportahan natin yung mga batang yan. May mga kinabukasan pa sila, saka magpapasko. May mga foundations ng mga cancer, mga mentally and physically challenged children, supportahan natin sila. Yung mga para-Olympics, ayan, bigyan natin sila, saka yung mga home for the aged. Okay, huwag tayo magtapon ng basura, magtanim pa tayo ng maraming puno. Don't cut trees, don't pollute the environment. Mahalin natin ang bansa natin, mahalin natin ang kultura natin. Ang sport na sabong, identity natin yan. Okay? Peace and love.